Kinumpirma ng Czech Police sa GMA News na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero pupunta roon ang Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng pagdududa ng ilan kung naaresto nga ba talaga si dating Representative Zaldico at kahit wala raw silang hawak na litrato o dokumento, may pagtitiyak ang Department of Justice. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Katunayan, babiyahe raw siya sa Czech Republic ngayong linggong ito kasama ang kinatawan ng PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Ikinakasa na raw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Pero limitado ang impormasyong naibahagi ni Justice Secretary Vida tungkol sa pagkaaresto ni Ko na naharap sa mga kasong katiwalian sa Pilipinas. Ni wala nga raw litrato o dokumento na magpapakita nito. May rule kasi sila na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto ito. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw kong mag-speculate ng impormasyon. Sa tanong kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko, sabi ni Vida may komunikasyon daw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron ding mga abiso kasi nung siya ay nakuha sa kustodiya ng Czech Republic, nagpaabiso sa iba't ibang bansa, nagpaabiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa niyo, ay ipag-alam nyo sa amin. Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Kung papahintulutan ng Czech Republic, susubukan daw niyang makita ng personal si Ko kapag nasa Prague na. Hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso pero may ilang pamamaraan raw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makatutulong rin daw ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC at ang aniyay magandang samahan ng Pilipinas sa Czech Republic. Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito, lalo't dapat raw nitong harapin ang mga kaso dito. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Zaldico. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong naman ng GMA News, sa head ng Press Department ng Czech Police, kinumpirma niya na nagkaroon ng intervention pero wala raw siyang espesipikong impormasyon dahil hindi sila gumawa ng investigasyon ukol dito, kundi ang kanilang Ministry of Justice. Tinanong din ng GMA News sa German Border Police pero hindi raw nila kukumpirmahin o itatanggi ang impormasyon. Hindi raw sila pwedeng magkomento sa mga individual na kaso dahil sa data protection at personal rights. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, importanteng madala sa Pilipinas si Ko para maisailalim sa jurisdiction ng korte. Sa ngayon, itinuturing na si Ko na fugitive from justice. Maaari rin daw nilang ipatawag si Ko na nasa gitna ng usapang korupsyon sa mga flood control project. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan
ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao, yung kanyang pagkatao, makuha natin dito, yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.